Hi guys, this is Atta. So 4 things na ma-share ko na bawal mong gawin sa Middle East nung I was there 2011 to 2013. So 2 years and 1 month ko doon. Una is bawal kang makipag-usap. Ay, hindi naman literally bawal. Huwag mo lang ugaliin. Bawal kang makipag-usap sa amo mo mga lalaki or sa lalaki doon na kung it's not about work, kung hindi naman related sa trabaho mo or may iniutos siya or may pinapagawa sa'yo, huwag mong ugaliing makipag-usap na parang normal na, alam mo yun, hindi mo siya uugaliin. If it's work, if it's yung utos niya, that's it, and finish and then go away. Punta ka na doon sa trabaho mo. Huwag kang magiti-ngitian dyan na parang alam mo yun. So, wag mo yung uugaliin. If it's not related about work, so, yun po. Hanggang doon lang ang boundary, ang limit mo. So, if it doesn't concerns about your work or any mga pinag-uutos niya or pinapagawa or anything that is not work, so yun po. Hanggang doon lang po. Limit doon. Tama na yun. And then, pangalawa is, huwag kang magnakaw. Never steal, never, alam mo yung sukat-sukat sa mga gamit ng mga amo mo na kung maliban kung yung binigay. So, never sit sa mga sofa nila, sa bed nila, sa mga, yung private, mga personal things nila. Yun. Wag na wag, no. If it's, kung binigay, okay lang. Magsukat-sukat ka dyan. Kung hindi, no. So, yun. Mag-control sa sarili na syempre magaganda, madami kang makikitang maganda talaga dahil mayayaman sila. Hindi yan sila kukuha kung hindi ka nila afford. So yun, never touch, never sit, never steal. Sa mga private na mga staff ng mga amo mo. So yun. Pangatlo is yun. Pangatlo na ko is wag kang mag-bad mouth, wag kang never talk behind sa mga employers mo, yung mag-bad mouth ka or manira, magmarites sa likod nila. Dahil yun, it's just rules na siya guys na pag masakpan ka, pag nahuli ka, yun, uwi ka talagang wala sa oras. Tapos, hindi mo alam yung mga pinagmamaritisan mo, magre-report yan. So, it's better na gawin mo lang yung trabaho mo, huwag kang manira or huwag kang si ganito si amo mo, ganito, ganyan, ganito. Dahil, kung totoo man yan, darating yan doon kung baka pinagmamaritisan mo ay, alam mo yun, nagre-report din yan doon, marinig kayo or ganyan, uwi ka talagang wala sa oras. Yun. Pang-apat, huwag kang maging tamad, yung alam mo yung kung hindi man nila nakikita ang trabaho mo, ay hindi rin ako magkikilos or hindi ko rin gagawin ng sakto at tama yung trabaho ko. Yun. Huwag na huwag mo yung gagawin dahil pag nahuli ka, huwag kang maging madumi. Huwag kang madumi sa trabaho mo. Kung halimbawa mga pagkain nila, huwag mong haluin ng alam mo yun dahil hindi ka nila nakikita or alam mo yun, maging malinis ka, maging wag mong gagawin yun dahil pag nahuli ka talaga ay naku po. Yun. So, maging malinis ka lang, gawin mong trabaho mo, gawin mong maayos, palinis, at wag kang maging, alam mo yun, aanga-anga, at maggawa ka ng, yung may kusa ka dapat. Willing to learn ka, hindi yung sasabi na, tamad, yung mga tamad talaga, not willing to learn talaga yan. So, dapat baligtad ka. Dapat kung may sasabihin sa'yo, sasabihin mong ng totoo na hindi mo alam yan. Pero kung tuturuan mo ako, matututo ako. So, ganun lang po yun. Hindi ka magsisay no ka agad. Dahil pag mag-no ka kaagad, ang tendency niyan ay, wala to. Parang, alam mo yung, parang ang amo mo ang mag-uutos sa'yo, siya din ang gagawa. Dahil ikaw sasabihin mo kaagad na, ayaw ko kasi mahirap dahil ganito, ganyan. Baka mabasag o baka maging mali. Baka, it's normal po ang magkamali. Normal po ang mamali kung may iniutos sa'yo na hindi mo alam. Kausapin mo lang siya directly. So, yun po. Yun ang 4 na
naiisip ko dati na yung never do sa yung pag nasa Middle East ka na countries, kasi strict po ang lugar nila, hindi ka basta-basta na gawin mo yung gusto mo. So yun po. Thank you.